Amen. Purihin po ang Panginoon sa atin pong napakinggang awitin. I need thee every hour. Yan, ano po. So, hindi lang oras-oras, bawat sandali ay kailangan po natin ang ating Panginoon. So, that's why we are here this morning upang maipahayag po natin ang need na ito, itong pangangailangan ito. Dahil tunay po na we're nothing. Ano po? Kung wala hong Diyos, kung wala pong Panginoon na nagpipreserve ng lahat sa buhay po natin. Kung walang Diyos na nagplano, kung wala pong Diyos na orchestrate ng lahat sa bawat buhay po natin, so wala pong patutunguhan ng lahat sa buhay ng tao. At wala pong tao, wala pong mangyayari ho sa atin. Kaya lubos po tayong nagpupuri sa Diyos dahil po the fact na tayo po ay nandito sa lupa, it's because tayo po ay nilikha at hinulma ng Diyos na may kaisipang walang hanggan at ang kaisipang ito ay nakakaalam po ng lahat ng bagay sa atin at alam din po niya ang patutunguhan po nito, alam din po niya ang magiging dulo po nito. Kaya bakit hindi tayo sa Panginoon magtiwala? Sapagkat alam niya ang ating hinaharap. Di po ba? Hindi ho ang mga manghuhula na kung sino-sino ang lumalapit ang nakakaalam sapagkat yan po ay ginagamit ng kaaway. Okay? Kaya salamat po sa ating Panginoon. So, we need Him every hour. Amen? Kailangan po natin ang Panginoon. At tunay na kailangan po natin ng Diyos, lalo na po sa susunod na bahagi ng ating pong pagsamba. At ito po ay sa pamamagitan po ng Kanyang salita. At samahan niyo po ako muli para po sa ating mensahe mula po sa Panginoon sa aklat po ng Hebreo in the book of Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. So ito po yung karugtong ng ating pong passage or ng ating message last Sunday. Ang Diyos bilang ating Ama, So the fatherhood of God. At isa po sa expression ng kanyang pagiging Ama sa atin ay kung paano po siya nagtutuwid sa atin bilang kanyang mga anak. So as our disciplinarian, na Ama ang ating Diyos. Okay, sa Hebreo, Kabanata 12, talata 5 hanggang 11. Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. So tayo po'y sandaling tumayo muli para po sa pagbasa, mga kapatid, ng salita ng ating Diyos. Hebrews chapter 12, verse 5. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him, for the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them, but He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po. Tunay po na kami privileged sa oras na ito na kami po'y muling makatawag sa iyo na Ama. Na kami po'y meron pong relasyon o Diyos sa iyo bilang aming Ama, kami bilang inyo pong mga anak. Kaya salamat po Panginoon muli po sa inyo pong mensahe. Patuloy pong magpaalala sa amin pong relasyong ito, at kung paano po dapat kami umakto, kung paano po dapat kami tumugon sa inyo pong pagtutuwid sa amin, kung paano po kami dapat lumakad sa mundong ito ayon sa inyo pong pagtutuwid. At patuloy po
Kung paano po kami tutugon, O Diyos, ito po ay magbigay ng kaluguran sa iyo at kaluwalhatian sa iyo pong pangalan. At muli po, ang iyong pong lingkod na gagamitin na tagapaghayag ng iyong salita ay itago niyo po lamang sa likod ng iyong pong kabanalan. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So again, ang matutunghayan po natin sa umagang ito ay ang katangian po ng Diyos bilang ating amang nagtutuwid. Kung paanong alam po natin sa loob ng isang tahanan, ang ama ho ang siyang laging may hawak ng pamalo at hindi ho yan indikasyon na para tayo po ay takutin. Ano po? So, hindi po ang isang ama sa loob ng isang tahanan ay isang tyrant or scarecrow. Kumbaga yung parang terror ang dating. Ano po? So, parang ang maging mukha ng isang ama sa loob ng tahanan, kailangan ng mga anak ay terrified pag nandyan siya. So, hindi po ganun ang ideal na isang ama sa loob ng tahanan. Although, ang Diyos po natin is worthy of fear. So, ang Diyos po talaga ay dapat nating katakutan, not in a way na kung paano po tayo terrified sa Kanya, kundi siya po ay bilang ating ama na kumakalinga at nagmamahal po sa atin. Ano po? Kaya ito po yung ating objective sa ating pong mensahe. So ito nga po yung ating second part. Again, ang ating objective ay upang purihin siya, to praise God in the matter of Him being our Father who disciplines us. So bilang Diyos na nagdidisiplina sa atin, bilang amang nagdidisiplina sa atin. At ikalawa, upang tayo maturuan to be taught as a Christian parent to discipline our children biblically right. So maging paalala sa atin bilang isang Kristiyanong ama o bilang isang Kristiyanong magulang kung paano dapat natin dalhin ang ating mga anak, kung paano dapat natin turuan ang ating mga anak, kung lalo na hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. So ito po yung ating makikita sa ating mensahe. Kaya sa atin pong nakaraang linggo, nakita po natin the purpose kung bakit po meron pagtutuwid na nagmumula po sa Diyos para sa kanyang mga anak, kung paano ang isang ama para sa kanyang mga anak ay kailangan din pong mag-exercise ng kanyang authority bilang isang ama sa pamamagitan po ng pagpapalo or pagtutuwid. Kaya ang una-una nating makikitang katotohanan is corrective punishment. So, hindi naman mo pwedeng paluin ang isang anak ng walang dahilan. Ano po? So, anong klaseng disiplina ang pagpapalo ng walang dahilan? O ang pagpapalo na dahil galit ka? Ano ho? So, katulad ng mga napapanood po natin sa mga drama, di ba? Na usually, nakaka-experience po ng pagmamaltrato ang mga anak dahil po ang ama, pwedeng nakainom siya, pwedeng may karga, pwedeng aburido sa buhay, di ba? So out of anger, so ipinapakita niya yung kanyang pagdidisiplina, which is not kumbaga properly called na disiplina, hindi siya tamang tawagin disiplina. Kundi yun po ay isang akto ho ng karahasan. Para po sa panahon natin. So first is corrective punishment. That's why He is our righteous Father who punishes every sin that we commit. It doesn't mean that we commit sin, kahit tayo po'y Kristiyano na, exempted na tayo sa parusa. Although we are now saved and wala na tayo doon sa condemnation, hindi po ibig sabihin na kapag tayo nagkasala bilang anak ng Diyos, wala nang kaparusahang igagawad sa atin. So meron pa rin pong consequence na ibibigay ang Panginoon sa atin. Naalala po natin yung nangyari po kay Haring David, nung siya po ay nagkasala sa Panginoon. Di po ba? So meron po mga consequences na mangyayari po sa ating buhay at maaaring ang dahilan po kaya po tayo dumadaan dyan is because sa kasalanan pong ginawa natin. Kaya meron pong corrective punishment. It's not simply punishment but a correction. Sabi nga, it is a corrective punishment. And also prevention from sin. So, ang Diyos natin, hindi lamang siya matuwid, na walang makalalampas na kasalanan sa Kanya, kaya niya tayo tinutuwid, okay? Kundi makikita din po natin, He is our protective Father who doesn't want His children to fall again. Okay?
Ayaw po ng ating Ama na tayo muling mahulog sa kasalanan. Although alam po natin na kung tayo po ay nailigtas na sa biyaya ng Panginoon, so hindi na po tayo makakabalik muli doon po sa dati. But pakatandaan po natin, ang katawan natin ito, maaaring dalhin pa rin po tayo in a way sa kung saan ay tinatawag nating pamumuhay, yung tinatawag nating habitual sin. At alam po natin na kapag yan ay nag-stay sa buhay po natin, pag ito po ay nanatili sa buhay natin, alam po natin ang magiging consequence. Di po ba? So mas severe ang punishment na ibibigay ng Diyos kung mas magtatagal ang kasalanan ito sa atin. Kaya prevention from sin. So ang Diyos ang pumuprotekta sa atin upang tayo ay hindi magkasala. Kagaya ng isang magulang sa kanyang anak, ayaw niyang mapahamak. Kaya pipiliin niya kung ano yung pinaka-safe na lugar, pipiliin niya kung ano yung pinaka-angkop na magiging environment na kalalagyan ng kanyang anak. Hindi siya basta-basta lamang, halimbawa, anak, sige, bahala ka na dyan. Halimbawa, nasa isang lugar na anytime pwedeng may mangyari sa kanyang hindi maganda, sasabihin natin, diyan ka na anak. Okay? So hindi ganon. Siya yung pumoprotekta sa atin bilang ama. And education for better living and service. Hindi po ibig sabihin na kung hindi po tayo nagkakasala o hindi tayo gumagawa ng kasalanan sa mga oras na ito, wala ng disiplina. Maling kaisipan ho yan. Okay? Pag sinabing, ay hindi naman ako ngayon, wala akong pet sins, wala akong tinatagong kasalanan sa Panginoon. Pero parang imposible ho sa isang Kristiyano wala siyang itinatago. Imposible ho sa isang Kristiyano wala siyang nagagawa na alam nating kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kung maalala po natin si Job sa kanya pong buhay, ano po ang buhay ni Job? Siya po isang matuwid. It doesn't mean na siya yung naging matuwid dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa kanyang pamumuhay, sa kalooban ng Panginoon, at sa kabila po nito, tinuruan pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi po nangangahulugan na tayo po ay hindi ho gumagawa ng kung ano man na labag sa kalooban ng Diyos, tayo ho ay exempted sa disiplina. Kung ang nais ng Panginoon sa atin is to learn, sabi nga, matutunan natin ang isang bagay, ang isa pa niyang katangian, ipapahintulot niyang mangyaring isang bagay para mas makilala po natin siya. At yan ang pagpapakita ng kanyang pagiging ama sa atin. So these are the 3 purposes kung bakit meron pong disiplina mula sa ating Diyos bilang ating ama. Ikalawa, the perils. Okay? So meron pong mga panganib kung hindi po tayo makikinig at kung hindi po natin tatanggapin ang pagtutuwid ng Panginoon sa atin bilang ating ama. First is forgetting the Word of God. Kung hindi ho tayo tapat sa ating oras at sa ating damdamin para sa salita ng Diyos, will lead us to forgetfulness and failure to understand His discipline. Kaya hindi ho tama ang ating pagtingin sa pagtutuwid ng Diyos dahil may problema ho sa ating oras para sa Kanya. We have a failure to meet Him regularly. May pagkukulang po tayo sa ating oras para sa Kanya. Kaya hindi natin nakikitang fair ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen. So that is forgetting the Word of God. That's why in verse 5, do not regard lightly the discipline of the Lord. So wag natin tingnan in a way na parang hindi siya serious. Ang pagtutuwid ng Diyos is parang para bang mani-mani lang. Minamani lang yung ginagawa ng Panginoon sa atin. No. Ipinapakita ho ng Diyos ang kanyang pagiging ama sa atin kung paano niya tingnan ang kasalanan sa ating ginagawa. Kung ano yung ginagawa natin, ipinapakita ng Diyos sa atin na seryoso siya. Kaya meron tayong tinatawag na pagpapalo or discipline.
Kaya pinagpapasalamat din po natin sa Diyos, hindi lang ang pagpapala. Ano ho? Maging ang pagpapalo na pagpapala. Okay? Ang pagpapalo ho ng Diyos ay pagpapala, mga kapatid. We don't have to separate or to, kumbaga hindi natin i-categorize or i-separate natin categorically. Ano po? Ang pagpapalo ng Panginoon. And fainting from the discipline of God. So, kapag tayo po ay bumagsak, if we fall down, in our response to God's discipline, will lead us to miss the very purpose of Him. Why? He is allowing it. Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito sa atin? We miss the very purpose kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo tutugon sa pagtutuwid na ginagawa sa atin. Di po ba? Kung hindi tayo nananalangin, pero alam naman natin may pagtutuwid na ginagawa sa atin. So that is what we call fainting from the discipline of God. And we miss the purpose of it na tayo po ay magbigay ng luwalhati sa Kanya at may pakinabang ho ito sa atin. Di po ba? Kaya fainting from the discipline of God. So now, as God's children, we have seen and proven personally who our Father is when He disciplines us. Amen? Amen. Napatunayan na po natin for how many years, for how many times, na kapag tayo po ay nahuhulog sa isang bagay, sa isang pagkakasala, merong nagtutuwid sa atin. At ang pinaka nakakatakot, mga kapatid, ay kapag tayo ho ay namumuhay sa kasalanan at parang walang pagtutuwid na nangyayari. Parang walang disiplinang nangyayari sa atin. Yan ho ang pinaka nakakatakot. Kaya kung may disiplina ho tayong natatanggap, kung tayo ho'y Kristiyano at tayo hindi tapat sa Panginoon, huwag tayong matakot. Ang ikatakot po natin, yung walang nangyayari sa kabila ng ating kasalanan. Kaya ito po yung ating sunod. Ano po? Number 3, the proofs. So, what are the proofs na tayo po ay sa Diyos na nagtutuwid sa atin? Okay? So, if some of His children takes the discipline of God too distasteful, harsh, inappropriate, they must know why God is doing all of that. Bakit ito ginagawa ng Panginoon? Bakit tayo tinutuwid ng Panginoon? Why is that so? Bakit? Di po ba? Tingnan po natin muli ang talata. Verse 6. Ito po yung ating talata para po dito. Sa verse 6 hanggang verse 8, for the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. So, sabi nga, common sense, ano po? Kung titingnan po nating mabuti, kaya may pagtutuwid kasi anak ka. Okay? But actually, before that, pinapakita dito na ikaw ay mahal ng Panginoon. Because it says, the Lord disciplines the one He loves. Kagaya ng isang magulang sa kanyang anak, kaya may pagtutuwid sapagkat dito niya ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Walang pagmamahal na kung saan, sinabi po ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, inilalayo niya ang kanyang pamalo. Amen? Amen. Hindi ho yan pagmamahal. Tingnan po natin sa Kawikaan. Proverbs chapter 13, verse 24. So, magkakaalaman ho niya ngayon. Ano ho? Kung sa tahanan po natin may nangyayaring paluan, o baligtad ho, ang anak, ang namamalo sa magulang. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari sa sa Ilocos? 95 years old na ina, hinataw ho ng 75 years old na anak. Dahil hindi lang ho pinayagang pumunta sa burol. So, yun. Isa ho yan. Nangyayari na po ngayon. Proverbs 13 verse 24.
Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Again, whoever spares his rod hates his son. Ang sinumang naglalayo ng kanyang pamalo sa kanyang anak, hindi niya mahal. Kundi ang tunay na nagmamahal, sabi dito, is diligent to discipline. Wala siyang tigil na nagtutuwid sa kanyang anak. Hindi ibig sabihin walang tigil ang palo. Ano? Hindi po ganun yung diligent na sinasabi dito, na para bang dahil ang bigat ng kasalanan ginawa mo, ito, sige, yan, sige. Okay? Nakita natin yung pagiging abuso. Ano ho, mapang-abuso yung ating pananakit sa ating mga anak. Hindi po yon. But ang sinasabi po dito is, diligent is, kapag nagkamali, magpakita tayo ng concern sa ginawa natin, sa ginawa niya. Na, anak, hindi ito tama. Kaya ako ginawa yan sa iyo kasi mali yung ginawa mo. Okay? Yun po yung makikita ho natin, that hindi ho yan pwedeng mawala sa isang tahanan. Lalo na ho sa panahon ngayon. Kaya ang dami ho nagko-complain na bakit iba na ang mga bata ngayon? Bakit ang mga bata ngayon parang mas matatapang pa? Hindi katulad nung araw, pagka isang sitsit ng ama o ng ina, takot na. Ngayon, pag nagtantrums yung anak, ang magulang di po ba? Ang magulang po ang nagsusstop down sa kanyang anak, which is mali ho sa Bible. Kasi kung susundin po natin ang order ng Bible, ang authority ho ay nasa magulang. Ang pagtutuwid ay sa magulang, hindi sa anak. Ang anak nga ho ay tinutuwid. Kaya dito ho natin makikita that isa ho sa katunayan ho ng pagdituwid ng Diyos sa atin ay ang kanyang pagmamahal. Okay? Sa madalit salita, mahal po tayo ng Panginoon, kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganitong pagsubok. Kung ano man ang mukha ng disiplina ng Panginoon sa atin, nandun pa rin ang pagpapakita ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan. Alam po ng Panginoon ang ating sitwasyon at alam po ng Diyos kung anong pinakamabuti para sa atin. Kaya sa pamamagitan ng iyong pagsubok na ito, matututo ka. Matuto ka. Pag hindi ka natuto, siyempre mas mabigat ho ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Di ba? So, for the Lord disciplines the one He loves. Remember the divine motive behind our salvation? Love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya tayo naligtas. Ang kwento ng kaligtasan ay kwento ng kanyang pag-ibig. At ngayon na tayo kanyang mga anak, tayo'y tinutuwid niya ayon sa kanyang pag-ibig. Walang pagtutuwid na mula sa Diyos na hindi mula sa pag-ibig, sapagkat siya ay pag-ibig. Di po ba? Kaya, ang alalahanin ho natin, mga kapatid, ay kung wala hong pagtutuwid na nangyayari sa atin. Kung tayo nagsasabing anak tayo ng Panginoon, pero taliwas ho yung ating pamumuhay sa kalooban ng Panginoon at walang pagtutuwid na nangyayari, doon ho tayo magtaka, doon ho tayo magtanong. Pero kung may pagtutuwid, kung meron po tayong pinagdadaanan ngayon, dahil alam nating may nagawa tayo sa Panginoon, at alam nating ito ang consequence ng ating ginawa, pagpapaalala ito sa atin na mahal tayo niya o na mahal niya tayo. Maaring sinasabi natin, hindi ba nasasaktan ang Diyos kapag tayo nasasaktan? Di po ba? Siguro, sumasagi sa isip natin, Panginoon, ako'y hirap na hirap. Panginoon, ako'y sakit na sakit. Kayo po ba'y hindi nasasaktan?
Ano ang sinasabi ng magulang sa kanyang anak? Yung sakit ng pagpalo ko sa iyo, doble sa akin. Hindi naintindihan ng anak, paano yun? Ako yung nasaktan eh. Pero doble sa humampas. Doble dun sa pumalo. Hindi natin maintindihan yan, hindi tayong magulang. Di ba? So, maaaring naisip natin, hindi ba nasasaktan ng Panginoon kapag tinutubig niya ako, nasasaktan ako? Sabi dito. When we were in our childhood years, bakit sinasabi ng mga magulang sa atin na mas masakit sa kanila na paluin tayo kumpara sa sakit ng palo nila sa atin? Hindi natin yan malalaman hanggat hindi tayo magiging isang magulang. At walang disiplina, sabi dito, no discipline will enable a child to grow and understand its purpose if it is not because of love. Kung hindi dahil sa pag-ibig, wala hong disiplina na magbubunga ng tama at magbubunga ng mabuti. Kaya sa halip, galit ho ang natanim at hindi ho pangunawa para sa mga anak. Di ba? Hindi naman ho pwedeng puro palo lang ho tayo tapos walang pagpapaliwanag at walang eksplanasyon sa anak. Bakit ko ginawa yun sa'yo? Ano? Siyempre, pinapaliwanag natin, kaya ako ginawa yan sa'yo, anak, kasi mali ang iyong ginawa. Kaya tinuturuan kita. Pero kung basta palo ka lang ng palo, so anong nangyayari sa anak? Magiging rebelde sa magulang. Diba? Kung walang pagpapakita ng pag-ibig at pag-abot sa anak, so hindi po magiging disiplina ito. Diba? That's why He doesn't discipline us to grieve us, but to improve us. Hindi tayo tinutuwid ng Diyos at inaalaw niya na tayo masaktan para tayo ay magdalamhati sa sakit na ito, kundi tayo ho ay matuto to improve us. And He will never discipline His children beyond what we need or can bear. Hindi ho niya tayo itutuwid sa bahaging hindi ho natin kaya. Ano po? Nandun po yung grace na kung saan merong certain degree, yun pong discipline na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hanggang doon sa pagsubok na kaya ho natin. Hindi ho siya nagdidiscipline na, sabi dito, beyond what we need or what we can bear. 1 Corinthians 10:13. Kaya first is that God's discipline proves that He loves us. Kaya, ang unang sinasambit natin kapag tayo ho ay tinutuwid ng Diyos? Ano ang unang lumalabas sa ating bibig pag tayo ho ay nakararanas ng pagtutuwid ng Diyos? Galit o pag-ibig ng Panginoon? In return, ano pong sasabihin natin sa Panginoon? Panginoon, anak mo ba ako? O Panginoon, tunay niyo nga po akong anak. Kaya niyo po ako'y tinutuwid ngayon. Kaya ito po yung ating sunod. Ano po? It proves that we are His sons. Not only that God loves us sa pamamagitan ng kanyang disiplina, it also proves that we are His sons. Tayo kanyang mga anak. Chastises, sabi dito, and chastises every son whom He receives. So literally ho, yung ginamit kong word dito is kasi sa Jewish way ito, mayroon pong itong Jewish connotation eh. Yon, yung panghahaplit. Flogging. Okay? So that is the word chastisement dito po sa talata. Scourge. Sa ibang translation, flogging ang ginamit po dito. So of course, yung flogging during that time, napakasakit po noon. Kung naranasan po nating mapalo, ng hindi gasino, sabi nga, hindi birong material. Di ba? So ito po yung sinasabing He scourges, He chastises those, sabi dito, whom He receives. Kaya ano ang ating ginagawa? So, kasi speaking of sonship, kailangan din po nating maintindihan kung kaya po may disiplina,
It's because obligasyon po ng parent. Obligasyon ng isang ama o ng isang magulang na disiplinahin ang kanyang anak. Okay? So the key word here is obligation. So yung una ho natin is the motivation. Yung pag-ibig, kaya niya tayo tinidisiplina. Pangalawa is obligasyon ng ating ama na tayo ituwid sapagkat tayo kanyang mga anak. Kagaya din ng obligasyon ng isang earthly parent sa kanyang anak. Amen? Kaya, palimbawa, pag may nakikita po tayong batang naglulupag, pagka hindi ho binibili yung gusto niyang bilhin o may pinapabili at hindi ho ayaw ng parent. So, ang ginagawa ng bata, naglulupagi siya, nagwawala siya, humihiga siya. So, may napanood po ako sa parang reels siya. May bata, So, yung nanay, may hawak na stroller sa supermarket. Tapos, may kasamang isang anak pa niya na medyo malaki-laki na. Mga siguro 4 years old. So, dumampot yung bata ng isang parang gusto niya ipabili doon sa kanyang ina. Umiling yung nanay. Umiling. So, nung umiling yung nanay, ang ginawa ng bata, humiga siya. So, naglupagi siya. Okay? Nung nakita nung nanay niya na naglulupagi siya, humiga din siya, naglupagi din. So, ang ginawa ng bata, nung nakita niya naglupagi yung kanyang ina, tumayo siya, ibinalik niya yung kanyang gusto niyang pabili. So, parang kakaibang paraan ng magulang para matigil yung pagtatantrums ng anak. Kaya yung isang namimili doon na nakita niya yon, talagang napalingon siya. At nagtaka siya bakit ganun yung ginawa nung nanay. So, mga kapatid, ang makikita po natin, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng, ways how to deal with sa mga ganitong pagkakataon. Kung may anak po tayong matigas ang ulo, so ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano po natin harapin at kung paano po natin tuldukan ang pagtatantrums ng ating mga anak. Okay. Di ba? And kapag nakakita din po tayo ng ibang bata, siguro sinasabi po natin, ano ba namang klaseng magulang yan? Bakit naman ganyan ang anak? Kung sa akin. But the problem is, hindi tayo obliged na magdisiplina sa kanila because hindi natin sila anak. Hindi natin sakop. Ang may sakop lang doon is yung magulang. Di po ba? Kumbaga, emotionally dala ng ating emosyon. Kaya sabi nga, kung sa akin yan, kung tayo disiplinador, disiplinaryong magulang, at nakita natin yung ibang bata na parang walang disiplina. Di po ba? Para bang, sana, ako ang magulang yan. Di ba? But the problem is, hindi nga natin sila anak. Kaya, the fact na makikita po natin here is, we are obliged, or God is obliged, or kumbaga, bilang ating ama, siya'y obligado po. Ano po? Kasi ito'y bahagi ng kanyang covenant para sa atin. Tipan ho ng Panginoon sa atin bilang kanyang ama na tayo po'y kanyang ituwid at tayo kanyang turuan hanggang sa kanyang desired end sa buhay po ng isang Kristiyano. Diba? Kaya, we are not obliged to discipline those kids because we are not their parents. Only God's legitimate children experience this discipline. Otherwise, hindi tayo totoong anak ng Panginoon. We are illegitimate children if we do not experience discipline. Kaya kung tayo may pagtutuwid, dahil tayo nagkamali, tayo may pagsubok, dahil may nagawa tayo laban sa Panginoon, sa halip na tanungin natin ng Diyos, instead of asking, Lord, why are you doing this? I am your child. Kasi yan po yung tanong ng isang nagsasabing siya'y anak ng Diyos. Bakit sa kabila ng lahat? Di ba? Bakit hindi yung ibang tao? Bakit ako? Ako'y anak ninyo, sila hindi. Pero sa halip, ito ho ang ating sabihin.
Be thankful and you should say, Lord, I thank you. You have just proved again that you love me and that I am your child. So ito yung application, mga kapatid. Sa halip na tanungin natin, Panginoon, sa kabila na ako'y anak ninyo, bakit? Pero baliktad. Magpasalamat ka sa Panginoon kasi pinatutunayan niyan na ikaw ay Kanya. Pinatutunayan ng mga pagsubok na yan, ng mga pagtutuwid na yan, na ikaw ay Kanya. Ika'y mahal niya at ikaw ay Kanya. Amen? Amen. So that is number 3. The proofs, ano po, ang pruweba sa likod ng pagtutuwid ng Diyos sa atin. And number 4, the products. So ano po ang bunga? O ano po ang ibubunga ng pagtutuwid ng Diyos? Tingnan po natin sa verse 9 hanggang verse 11. Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? So hanggang dito lang po muna. So, God's discipline is productive in every way. Sa lahat ng paraan ng Diyos para tayo ituwid, lahat ito'y may ibubungang mabuti. Amen. Remember, in James chapter 1, every good and perfect gift is coming down from the Father of lights. So, notice the character ng lahat ng mula sa Diyos. Good and perfect. Kaya walang ibang perpektong disiplina, kundi ang disiplina ng ating Diyos, na ating Ama. Kung tayo frustrated tayo or disappointed tayo sa disiplina ng ginawa sa atin ng ating earthly parent, well, sa Panginoon, wala hong dahilan para na ma-disappoint tayo. Sapagkat ang perpekto hong disiplina ho ay sa Diyos nagmumula. Okay? So again, lahat ng mula sa Diyos ay kapaki-pakinabang. This is closely related to the first point. Ano po? So yung ating first point, the purpose. Ano nga po yun? First, corrective punishment. Next, prevention from sin. And number 3 is para tayo po ay matuto. Ano ho? Education. Instruction for better living and service. So, sa madalit salita po, meron pong mga benefits. Meron pong pakinabang ang pagtutuwid. At ito nga po yung ating pang-apat. First, verse 9. Tingnan po natin muli. If, or besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Kung meron man tayong Ama, earthly Father, na nagtutuwid sa atin at alam nating tama ang kanilang pagtutuwid, iginagalang natin sila. Okay? Nire-respeto natin sila, kinikilala natin sila bilang ating Ama. Bilang ating Ama. How much more ang Diyos na nagtutuwid ng ganap? Ano pong sabi dito? Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? Kaya ang first, sabi dito, ang una hong bunga ng ating discipline mula sa Panginoon is a submissive life. Buhay na mapagpahinuhod o buhay na nagpapasakop sa Diyos bilang ating Ama. Dahil ang nais ng Panginoon sa atin, tayo maging mapagpakumbaba or tayo po ay maging mapagpahinuhod. Mga kapatid, yan ho ang problema ngayon sa isang tahanang hindi ho ang sentro ay ang kaligtasan sa Panginoon. Di ba? Kasi ang gusto ng anak, mas gusto niya sa labas kaysa sa loob. Yan na po ang environment ng isang tahanan ngayon. Mostly, sabi nga, halos buong araw at gabi, nasa labas siya. Uuwi lang ng bahay pagkakain. Pagkakain, aalis na uli.
Ano? Tapos uuwi na ulit para matulog. So wala na yung element ng pagiging isang tahanan. Di ba? Nasabi lang na buo ang pamilya, pero relational, sa relasyon, so hindi ho maganda. Pero sa makikita ho natin dito, ang nais po ng Diyos sa atin ay magkaroon ng isang mapagpahinuhod na buhay. At ang buhay na ito, sabi dito, He wants us a life that is truly abundant and victorious. Ang nais ng Diyos sa buhay natin, tayong tagumpay at hindi ho defeated. Parang nabubuhay na lang tayo para, sabi nga, para mamroblema. Nabubuhay na lang tayo para mabalisa. No. Ang nais ng Diyos dito, sabi dito, is a life that is truly abundant and victorious. Paano mo masasabing tagumpay ka ngayon kung tinutuwid ka ng Panginoon? Diba? So, sabi po ng commentary po ni MacArthur, sabi niya, you do not know what victory is until you have fought a battle. Hindi mo maintindihan ang salitang tagumpay kung hindi ka humarap sa isang laban. You do not know the meaning of freedom until you have been imprisoned. Hindi mo maintindihan ang salitang kalayaan kung hindi mo naranasang mabilanggo. You do not know the joy of relief until you have suffered, or of healing until you have been sick. Hindi mo maintindihan ang galak at ginhawa, sabi dito, hanggat hindi ka dumanas ng kahirapan o ng kagalingan kung hindi ka dumaan sa karamdaman. You do not know what living is all about until you have experienced some problems and hardships. Hindi mo ganap na maintindihan ang buhay kung hindi ka dumanas ng mga paghihirap at pagsubok. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong pinagdadaanan, at tayo ho ay isang mananampalataya. Remember, isa sa line ng ating inaawit na hymnal, because He lives. And life is worth the living. And life is worth the living just because He lives. Ang buhay natin ay tunay na worthy na ipamuhay natin dahil si Kristo ay buhay sa atin. Amen? So ito pong sabi, diba? He is the reason to live under the Father's discipline. We are one in Christ. Tayo na sa Panginoon. Otherwise, a Christian who continually rejects God's discipline and refuses His correction can lose his life because of stubbornness. Kung mananatili tayong matigas ang ulo, ang Panginoon po, parang sabi nga sa isang tahanan, di ba? Isa. Pagka may anak kang matigas ang ulo, bibilangan mo isa. Di pa rin naiinli, di pa rin gumikilos, dalawa. Di pa rin naiinli, dalawa't kalahati. Actually, ang Panginoon ganun ho siya. Very long-suffering ang Panginoon. Ano ho? Bago pa maging tatlo, hahatiin pa niya yung dalawa, tatlo. Ano ho? Di ba? Ganun po kababagbiyayang Panginoon, pero hindi talaga tayo sumusunod. Hihintayin pa natin may mabigat na mangyari sa atin. Hihintayin pa natin merong pagsubok na talagang hindi natin makakalimutan na mangyari. Di ba? So first is a submissive life, and number 2 is a holy living. Number 2, verse 10. For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He disciplines us for our good that we may share His holiness.
So bukod sa magkaroon tayo ng buhay na nagpapasakop sa Kanya, tayo po ay magkaroon ng isang buhay na banal. A holy living. God disciplines us so that we may be holy as He is. You must be holy. Para sa bawat isa po ng mga Kristiyano, because He is holy. Earthly parents sometimes mistakenly discipline their kids, but God's discipline is the perfect and unmistakable. Sabi nga, walang pagkakamaling pagtutuwid, ang pagtutuwid ng Panginoon. At ang consistent na dahilan kaya niya tayo tinutuwid ay upang tayo ay maging banal. Mamuhay tayo ng banal, magkaroon tayo ng pananalitang banal, magkaroon tayo ng pag-iisip na banal, magkaroon tayo ng pusong banal. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya again, mga kapatid, are you willing to endure the Lord's discipline? Handa pa ba nating pagtiisan ang pagtutuwid na ginagawa sa atin ng ating Diyos bilang ating Ama? Kaya angkop na angkop nating gunitain sa araw na ito. Ano ho? Hindi lang ho ang pagkilala ho natin ay sa ating mga ama sa mundong ito, kundi higit sa lahat sa ating Ama na nasa langit. Kung paano siya nagtutuwid at kung paano siya nagmamahal sa atin. Verse 11, makikita po natin ang pangako. Sabi po dito, For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ngayon, sa pangasalukuyan, ang sakit, ang hirap, hindi ko na kaya. May mga pagkakataon, nagko-complain na po tayo, Panginoon, bakit ganito? Panginoon, ang hirap. Ano pong sabi? Later, it yields the peaceful fruit of righteousness. Kung matututo tayo dito, sa pagsubok na ito, sa pagtutuwid na ito, ano po ang naghihintay sa atin? Peaceful fruit of righteousness. Bunga. Di ba? May ibubungang mabuti sa atin kung handa nating pagtiisan at tanggapin ang ginagawang pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, are you willing again to endure the Lord's discipline? Kahit tila bagay pahirap ng pahirap ang buhay natin, kahit tila bagay pakomplikado ng pakomplikado ang ating sitwasyon sa mundo, mananatili pa rin ba tayo sa pagtutuwid ng Panginoon o hindi na natin kaya? Let us consider God's discipline from the perspective of faith, knowing that it builds our character, our faith, our love, and righteousness. So tingnan natin ang pagtutuwid ng Panginoon ayon sa perspektibo o pananaw ayon sa pananampalataya. Not on a natural perspective or from a natural perspective, but from the perspective of faith. Yamang, sabi dito, na ito ay magtatayo, sabi dito, magpapatibay ng ating pagkatao, character, faith, pananampalataya, pag-ibig at katuwiran. Kaya, sinabi po ng Romans chapter 8, to those who love God according to His purpose, He works all things for good. Nagkakalakip-lakip ang lahat para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikasasama o ikapapahamak. Okay? So, meron pong nagsulat ho nito. So, ito po yung ating panghuli. Ano ho? So, ang sabi niya, and so what do I say?
So anong dapat kong sabihin? I say, let the rains of disappointment come if they water the plants of spiritual grace. So let the rains of disappointment come. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang, sabi nga, masunod. Kung ito man ay magbibigay daan sa aking pag-unlad. So, if they water the plants of spiritual grace, let the winds of adversity blow if they serve to root more securely the trees that God has planted. I say, let the sun of prosperity be eclipsed if that brings me closer to the true light of life. Panginoon, kung iyong nais ay panandaliang madimlan o matakpan ng anino, ang liwanag, sabi dito, ng kasaganaan, mangyari ang iyong kalooban. Welcome, sweet discipline. Discipline designed for my joy. Discipline designed to make me what God wants me to be. Halika, pagtutuwid. Sabi dito, sweet discipline na hinubog para sa aking kagalakan at upang mangyari kung ano ang nais ng Diyos para sa akin. So again, ang Diyos ho natin na nagtutuwid ay Diyos na nagmamahal, Diyos na umaabot, Diyos na nagpapala. Kaya ang pagdisiplina, mga kapatid, ay pagpapala mula sa Diyos. Amen? Ituring nating pagpapala ang pagpapalo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong pong salita. Patuloy po naming alalahanin at pagbulay-bulayan sa amin po mga buhay na ang inyo pong pagtutuwid ay pagmamahal po ninyo sa amin. Pagpapakita ng inyo pong wagas na pagmamahal upang kami ay maging maayos at patuloy kaming mabuhay na malayo sa kasalanan, malayo sa kung anong hindi ho katanggap-tanggap sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bahaging ito, kami po ay tumugon at sumunod sa kung ano pong nais ninyo. Kaya niyo po ipinapahintulot ang mga suliranin, ang mga paghihirap, o ano pa mga pagsubok na dumadaan po ngayon sa amin. Ngayon, bukas at sa mga darating, Panginoon, tunay na ang lahat ng ito ay bahagi ng inyo pong pagpapala sa amin. Kaya salamat po, ang kapurihan at ang karangalan ay sa iyo po lamang, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.